rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Face to Face is brought to you by Ever Bilena, Beauty in You. Nag-iinit na usapan, umatikabong mga yan. Diskusyon na may resolusyon. Sa kauna-unang talakserie sa telebisyon. Face-to-face na with pambansang kapitana, Miss Ami Perez. Sigurado akong go na ang mga sausawera at sausawera. Handa na po ba tayo sa talakan? Saan ba kayo? Sa Bulao, sa Bude? Abay, sa Ocorian, ready na rin ba? Ready na kami, hands kayo! Ay, Chang, ready na rin. Lalo na ang kagwapo ng mga katabi ko. Sausawa na! Saan ba tayo? Ay! Face to face na! Gusto mo bang makisaw-saw tara na kaibigan? Baka yan ay solusyonan. Face to face. Sinong sisita mo? Face to face. Sinong lilite? Face to face. Ang mga problema? Face to face. Pag may talikuran, harapin mo. Face to face. Happy afternoon mga kapatid! At ramdam na natin na talaga namang nalalapit na ang Kapaskuhan dahil sa mga parol, Christmas lights at syempre mga paborito nating puto bongbong ay na ibinebenta sa bawat kanto. Ang sarap naman talaga. Kaya dito po sa Face to Face, maaga rin namin kayong bibigyan ng aginaldo abay sa mga mahal natin mga sausawero at sausawera dito. Pero bago yan, isa munang pampagana dyan, isa munang wow! Diba? And speaking of pampagana, excited at ganado na rin ang ating mga online sausawera. Tulad na lang ni Ate Rita Barbosa. Sabi niya, believe talaga ako sa iyo, Chang, Ami, sa programa ninyo. OFW po ako. Dati, sa news lang po ako interesado. Pero minsan, sinubukan ko po, ano ba ang face-to-face? Hala, eto, napupuyat na ako kasi makabigil hininga ang programa ninyo. Lahat po ng mga previous episode nyo, pinapanood ko at unti-unti kasi gabi lang ako pwedeng mag-on ng internet. Maraming salamat sa ating kapatid na si Rita. Talagang nakakataba ng puso na marami tayong mga kababayan na naglalaan ng oras para mapanood ang ating programa. At ngayong buwan, mga kapatid, ito po ang weekly summary ng ating face-to-face fan page sa Facebook. Ang ating pong face-to-face on TV5, aba, 244,148 monthly active users, 4,779 since last week po, 490,258 na ang nagla-like. Oy! At 1,990 naman since last week. Kaya maraming salamat po sa mga hindi po talaga bumibitaw sa pagtutok sa atin sa TV at sa internet. Nakikita natin na talagang nararamdaman natin ang kanilang pagmamahal at suporta. Kaya sa mga gusto kong sundan sa Twitter, Perez Ami po ang aking username. At si Hans naman ay... Si Hans2. Si Hans2. Yung may number 2, yon ang kanya. At syempre, hindi pa rin po ako magsasawa sa inyo ang inyong pambansang cap. Kapitana na si Chang Ami na lagi nagpapaalala sa inyo na kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. At eto naman ang hindi talaga nagsasawang maka face-to-face ang mga sausawero at sausawera dahil balita ko, marami ng Christmas lights sa bahay niya. Iba na talaga ang L na L. Luwag na luwag sa buhay, Hans Wortel. Happy afternoon, mga kapatid. Naku, Chang, talagang mapapasmile at gaganahan talaga ako. Diyos ko, kung ganito ba naman ang mga katabi mo, araw-araw, hindi ba? Kanina mo pa yan sinasabi, talagang Oo dalawang nga. beses mo nang napansin, ha? Paglalaanan ko talaga ng Christmas lights ang dalawang to. Pati bahay nila. Ala, ilawan natin. Naku, pero eto pa. Isa pang dahilan kung bakit magana ako ngayon ay dahil alam ko na may matututunan na naman ako mula sa ating mga kapatid. Ang ating pong legal expert, Attorney Benedicto Acosta Jr.
Ang ating naman syempreng family counselor, Dr. Camille Garcia. At syempre pa, ang ating spiritual advisor, Father Sunny Merida. Mga kapatid, ang ating trio tagapayo. Naku, buksan natin ang ating mga tenga ha, para siguradong maririnig natin ang kanilang mga ituturo na naman. Lalo na sana itong ating mga bisita, Chang. Abay, balita ko magkakapatid pero mukhang nagkakaaway-away. Ang lungkot. Totoo ngang nakakalungkot dahil sa isang bahay nagkasanga-sanga ang problema ng isang pamilya. Pero ang nakakalungkot, isang hipag daw ang dahilan kung bakit sila nagkawatak-watak. Oh no, Pasko na sinta ko, bakit kayo nagkakagulo? Ito po ang ating face-to-face issue of the day. Sigaw ng magkakapatid, walang iya! Lagi niya kami pagtitripan kahit hating gabi. Pag hindi mo siya pinagbuksan, aawayin ka niya. Lasinggero po yan. Kasi ang feeling nila ho, mula na pang asawa ko yung kuya nila, inagawan ko na sila. Lagi nila akong pinapalayas kahit asawa ko. Ayusin niya yung paningin niya sa akin. Wala na akong laban sa kanila. Tinuturing mo ba kaming kapatid? Parang hindi mo na kami kapatid eh. Lalo na ngayon, nabulag kasi nung tutulong sa'yo. Abay, dapat pag-uusapan na yan! Face-to-face na! Pagmamahal daw ng kuya niya sa kanya ay labis-labis, pero ito ay biglang nag-iba dahil sa hipag niyang mapagmalabis. Hindi na raw siya makatiis kaya oras na para ilabas lahat ng kanyang sama ng loob at galit. Ano ba ang nagawa sa kanya ng kanyang hipag? Alamin po natin ang kwento mula kay Lorna Villarreal. Pasok! Magandang hapon sa'yo, Lorna. Anong pangalan ng iyong hipag? Rodelyn Villarreal po. Rodelyn. Okay. Ang napangasawa ba niya mas matanda sa'yo? Opo. Kuya mo? Opo. Okay. Panganay? Hindi po, pangalawa po siya sa panganay. Okay. So, si Rodelyn ay parang hindi kayo magkasundo pa sa po talaga. papanong paraan. Sa sobra pong sama ng ugali niya, simula po nung tumira siya sa amin na magkasama na po sila ng kuya ko, yung namatay po yung magulang ko, sila na po yung umangkin ng bahay namin. Sabi niya lumayas daw kami dyan sa bahay niya. Wala Ilang taon ka ba noon nung napangasawa siya ng kuya mo? Mga 12 na po, 12 years old. Okay. So, ilang kayo lahat-lahat na magkakapatid? 8 po. 8. Lahat kayo nakatira doon sa bahay. So, namatay ang mga magulang ninyo. Paano yung naging mana o hati ninyo doon sa bahay? Wala po. Kumbaga po, tinanggalan niya po kami ng karapatan sa bahay na yun. Bakit daw? Wala raw po kaming karapatan sa bahay na yun dahil sila raw po ang nagpaayos ng bahay na yun. Pero lahat kayong magkakapatid nakatira doon kasama ang pamilya ninyong lahat. Opo. So ikaw may asawa ka na Meron rin na po. doon din. Opo. So Tapos- paano ang hatian ninyo sa gastusin? May sarili po kami mga kwarto-kwarto. Oh. Tapos po, Paano yung bayad sa kuryente? ano po, yung bayad po sa kuryente, nagbigay po kami sa kanila, hati-hati rin po kami. Tapos po, ang ugali po talaga ng hipag ko, napakasama po ng ugali niyan. So una Sobra. pa lang talagang hindi mo na siya Hindi ko na gusto po para siya. sa kuya mo. Bakit? Nung una pa lang po, bata pa lang po kami. Kita ko po yan, sinampal niya yung magulang ko. Kami nga po, anak ko, hindi po kami nananakit. Bakit sinampal? Nasosobrahan na raw po siya sa mama ko kasi nga raw po lasinggera. Kami nga po, mga anak ko lang eh. Di namin nagawa yun, siya pa, hipag Okay, lang nalaman namin. ba ng kuya mo na ginawa yun ni Eh, under Rodelyn? po kasi yung kuya ko eh. Paano mo nasabing under? Kung ano pong sabihin sa kanya ng asawa niya, gagawin niya. Paalisin Sila kami. ba ay kasal? Kasal po sila. Kasal sila. Opo. So, pero sa kuya mo, meron pang mas matanda, hindi Meron ba? po. Saan sila nakatira? Doon Doon din? din po, pinapalayas din po ng kuya ko, yung hindi pa po nabubulag yung kuya ko. Pero gaano katotoo, Lorna, na pag-alaman namin sa research na ang kuya mo nga daw ang tumutulong naman sa inyo kasi Hindi po yan tumulong sa amin, bata po ako, sasabihin ni Rodelyn, siya raw po nagpaaral sa akin. Hindi po siya nagpaaral sa akin, nagpaaral sa akin, teacher. so kung hindi mo matiis, Lorna, bakit bumalik ka pa sa bahay? Miwalay na po kami dyan eh. Tumira na po kami ng payatas, doon na po ako, nangupahan po kami, sinundo po ako ng kuya ko kasi nga raw yung asawa niya nagkasakit nga raw po. Parang mapapabayaan yung mga anak. Kaya po, bumalik na lang po kami sa bahay na hindi po namin alam na bandang huli yung gumaling yung asawa niya, naging na naman. Yung Rodelyn. Opo. Bakit nga ba mga kasawsawan sinasabi na sobrang sama ang ugali nitong Rodelyn na ito at kailanman ay hindi daw matatanggap nga ni Lorna? Ano nga ba ang nagawa mong masama
kilalanin nga po natin si Rodeline Villarreal. Pasok! Sandali lang! Pakihawakan, please! Naku! Ang paliwanag po at pagkakilala natin kay Rodeline, malalaman natin sa pagbabalik po ng Face to Face. Tuwing manghihingi kami ng pera, lagi nakasimangot. Nagagalit kayo pag hindi kayo nabibigyan ng pera. Opo, kasi kailangan po namin eh. Bakit kailangan sa kanila manggaling ang pera? Pag talikuran, harapin mo